Hi, ako si Jay. At ito ang kwento ko dito sa Canada. So yun, isa ako sa alipin ng dolyar dito sa Canada na umaasa na balang araw mabago yung takbo ng buhay ng pamilya. So sa totoo lang mahirap dito na mag-isa eh. So sobrang hirap pagka mag-isa ka dito. Siguro kung dalawa kayo ng asawa mo or pamilya kayo na magkakasama, mababawasan siguro yung stress and syempre iba yung expenses talaga dito. So kung dalawa kayo nagtatrabaho, sobrang laking tulong. So ngayon nga napakahirap nga ngayon dito kung kunin ng partner kasi ang daming binago ng Canada about sa spousal. Kasi before pwede mong kunin yung asawa mo, yung anak mo, pero ngayon binago na nila. So, duty ako ngayon, 2 p.m. 2 p.m. until 10 p.m. And yun, paulit-ulit lang na trabaho. Alam niyo naman, fast food, customer, order, kitchen. So, paulit-ulit lang. So, hindi naman tayo allowed mag-multiple jobs kasi nga, close work permit tayo. So, ito yung kwarto ko. And yun, yung binabayaran ko is 700. Sobrang baba na yun compare sa iba pag nandito kayo sa Surrey or sa Vancouver. And ito yung labas ng bahay. Ayun nga pala, so 30 days na lang uwi ako ng Pilipinas dahil sabi ko kailangan ko talaga ng parang kailangan ko ng reset. Kailangan ko ng alam mo yun, magpahinga ng konti kasi sobrang nalulungkot na talaga ako eh. Alam mo yun, paulit-ulit na lang yung buhay na yung magtrabaho, umuwi, matulog, kumain, magtrabaho. Sobrang plain na. Parang nagiging plain na yung nangyayari sa buhay ko dito. And ayun, nalungkot talaga. Promise. Pagka naranasan yung mapunta kayo sa lugar na kayo lang talaga, lulungkot talaga kayo. Well, sa Kaleona kasi nakapag-basketball ako dun eh. Mas madaming Pilipinong kakilala. Dito wala masyado talagang totally sarili mo lang. Tapos samahan mo pa ng weather na winter. Talaga naman. Pagka wala kang paglilibangan, mabubuwang ka talaga. Well, minsan gusto ko rin naman ng mapag-isa. Gusto ko rin naman ng kahit sino naman gusto yung madilim na kwarto, tahimik. Alam mo yun, pero may times din naman na gusto mo din naman ng may kasama. May mga biglaang yakag, kagaya sa Kelowna, baba sa lake, ganito, ganyan. So, minsan yun nga, gusto rin natin ng tahimik. Ayun, thank you Lord, binigay mo sa akin ng tahimik. So, kaya nga yun, napag-desisyonan ko na kahit wala talaga akong ipon. Gusto ko lang talaga umuwi, makapagpahinga and makita ko talaga yung anak ko. Kasi umalis ako 1 month lang siya and hindi ko alam kung paano kami magpapangilalan dalawa. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Hindi ko alam kung anong emotion, ano bang pakiramdam ng kasama mo yung anak mo. Paano ko ba sisimulan? Wala, hindi ko alam eh. Kaya sabi ko talaga, gusto ko umuwi, gusto ko maranasan at least for 3 weeks. Kasi 3 weeks lang ako. Yun lang kasi yung kaya ng budget ko magstay sa Pinas. Dahil continuous ang bill sa Pinas, continuous ang bill sa Canada. Alam mo yun. Kasi sabi ko hanggang 2027 pa naman yung papel ko. At least, maranasan ko man lang, ayun, as a daddy. Kasi para saan ba naman itong mga ginagawa natin? So, lahat naman tayo busy sa buhay. Busy sa, alam mo yun, sa finances, financial, sa nasaan na ba tayo sa edad natin, nasaan na tayo sa ano ba dapat na achieve na natin sa mga edad natin na to. Alam mo yun, sobrang busy ng mga tao pagdating sa ganon. Lalo na yung mga age namin na ganito na 25 to 35. Sobrang hirap. Para kami laging naliligaw. Ano ba talagang nasa na ako? Parang ganon. So ayun, napahaba na yung kwento ko. Nandito na pala ako sa Walmart. So magtatrabaho na naman. Gagawa tayo ng burgers and magbibigay tayo ng feel good moments sa customer.
customer satisfaction, malasakit, integrity, and teamwork. Walang katapusang burgers. So, yun lang. Tatrabaho muna ako. Ako si Jay. At itong kwento ko dito sa Canada. Bye.